Ano? Series circuit. Ay, hindi pa ho. Ano pa po? Hindi pa. Opo, series circuit. So, ang circuit na po tinatawag natin, sir, yung line 1, line 2. Yan yung supply, line 1, line 2. Okay. So, kung mag-series tayo ng connection, so nakaganyan ang series, tuloy-tuloy yung daloy. Yan ang series. Okay. So, ang series, sir, nag-ahati-hati sila sa bultahe. Nag-ahati-hati sila. Kung ang supply natin is 240 volts, so pag-ahati-hatian itong tatlo, yung ating supply. Okay. Ito yung tatlong bulb. So, pag-hatian itong tatlo. So, ilan ang pag-hatian nila, sir? May calculator po kayo? Wala ko. Okay. So, divide natin sa tatlo. So, 80 volts ang papasok sa bawat isang bulb. Okay. Yung papasok sa kanya, 80 volts lang. So, kung gagamit tayo ng bulb na itong bulb na ito, gagamitin natin. Kung ito ay 220 volts, 220 volts ang bawat isa. So, hindi sila iilaw tatlo kasi kulang yung supply na papasok. Okay, tama po, hindi sila iilaw. Iilaw lang yan, kaunting-kaunti, liliwanag lang yan kaunti. Hindi makakasapat doon sa kakayahan ng kanyang ilaw. Okay. So, kung papalitan naman natin ng 24 volts, ano naman ang mangyayari? So, masusunog naman yung tatlong bulb kasi sobra naman yung papasok sa kanya, susunugin yung 24 volts. Dapat maramat lang. Balance lang. Opo, balance lang. Kung ano yung supply ng bulb natin, yun rin ang susupply natin na kuryente. So, kung gawin natin yan 10, so 10 piraso na 24 volts, so 10 piraso maghati-hati sa 240, so ang total niyan 24 volts. So, di ba, i-divide natin ito sa 10. So, ang lalabas 24 volts. Sakto kaya yan, sapat. So, na yun ang sapat, yun makakasapat sa kanila. Iilaw na yan. So, yan ang series, sir. So, ibig sabihin ng series na yan, sa mga maliliit na bulb na bultay ang kailangan natin ilagay. Kaya pala yung mga ilaw may mga may mga nakalagay na 20 volts, 15 volts. Yes po. Yan pala yung yan sila nabasa sa series circuit. Po, series circuit. Yung mga gumagamit yan ay yung LED. Tingnan niyo sir yung LED bulb natin. Yung LED bulb natin, pag binuksan niyo yung LED bulb, ito, pag binuksan mo yan, ang laman yan, mga maliliit na bulb yan. Dito, mga LED pang gamit dito. Okay. LED yan. So, naka-series lang yan, nakaganitong connection yan. So, 8 lang yan, 8. Kung pag 8 yan, so 1.5 ang bawat isa. So, ang lalabas yan, tingnan natin na 1.5. So, 8 piraso, pag naka-series yan, 12 volts lang ang lalabas yan, sir. Mahina pa rin. Pag 12 volts ang supply natin yan, sa battery, so iilaw yan lahat. Kaya So, ganun. Nagdidepende sa supply talaga ng kuryente. Apo. Depende sa supply ng kuryente. So, yung mga LED natin, kaya naisasaksak natin sa 220,
volts. So, 12 volts lang naman yan. So, meron yan, transformer or mga resistor. So, yung malaki na. Ito Yung may mga mga resistor, ano, may resistor to eh. Yung maliliit na itim. opo. Mga Ayan, ilaw. yan yung mga LED na pin light. LED. Pwede siya gamitin sa 220, pwede siyang gamitin sa 12 volts. Alisin mo lang yung resistor niya, alisin mo lang yung adapter, Hmm. so Pwede pwede na. mo na siya gamitin sa 12 volts. Hmm. Okay. Ayos na. So, yan ang series. Okay, next. Pero sa series yan, pag naputol yung isa, napundi, lahat din wala. Hindi na kailangan talaga, ano, nakakulik Apo. lahat. Yes. Pag napundi yung isa, wala na rin. Kagaya ng Christmas light, sir. At Christmas light po, series connection niya, pag naalis yung isang linya, Hindi nagagana lahat. hindi nagagana lahat. So, yan ang series. Okay. So, yung parallel naman po tayo. So, yan parallel, yan ang ginagamit natin circuit sa mga bahay. Oo, sa atin, sa Pinas. Kahit O dito rin ata. kahit saan. Kahit saan. So, Parang, isa lang naman po yan. So, baka iba-iba, sabi ko ng iba-iba yung bawat bansa. So, baka iba-iba yung mga nag-invento niyan. pero parehas lang yan. Isa lang nag-invento niyan. Kaya kung may line to line kayo dyan, may line to line rin dito sa Pilipinas. Dito sa atin, meron rin line to line, meron rin line to ground. Diyan sa inyo, meron rin. Meron dito siguro pa. Hindi ko pa ba. Sa mga mall, makita nyo sa mga mall, sa mga malaking kooperatiba. Okay, so ito yung parallel. Okay. So, ang connection ng parallel po. Ayan. So, yung meron tayo line 1, line 2. So, yung line 1, papasok sa bulb, line 1, line 2. So, kung magpaparallel tayo ng isa pang ilaw, papasok din sa bulb natin ng line 1 at line 2. So, nakadalawang parallel na. Nakadalawang bulb na tayo nakaparallel. So, kung tatlo, so tatlong bulb na nakaparallel. So, sabay-sabay silang iilaw, sir. Sabay-sabay silang makakatanggap ng 240 volts. So, kaya kung bulb natin is 240 volts, so, iilaw silang lahat, sir. Sabay-sabay. So, hindi gaya kanina, naghahati-hati sila sa supply. So, hindi maghahati-hati, sabay-sabay. Mayroong line 1, line 2. Line 1, line 2, line 1, line 2. Sabay-sabay yan. So, the same voltage po yung parallel. Same voltage. So, pag napundi yung isa, naputol yung isa, so meron pa rin dalawa. So, kita naman sa diagram eh. Meron ka pa rin line 1 at line 2. So, yung isa, wala nang line 1 at line 2. Pundido na eh. Iba pala siya doon sa, sa unang sinabi mong circuit. Opo. Ito naman ang parallel. Yes. Iba siya doon sa series circuit. Kahit maputol na yung isa, nagana pa rin ano. Opo. So, yan ang gamit natin sa building wiring. Yung circuit na yan. Kaya sa building wiring, wala pong tinatawag na series ang mga bulb. So, hindi po pwedeng tawagin sa series ang mga bulb. Parallel po. Okay. So, kuha, sir? Oo, kuha ko lang. Kung tatlong bulb sila, sabay-sabay silang ilaw sa isang switch. Okay. Sir, pwede niyo pong kukuhain, sir. Nag-screenshot ko lang.
So kung tig-isa silang switch, ito isang switch lang. Mm. Sabay-sabay. Kung tig-isa silang switch, dito tayo gagawa ng switch. Dito Switch. tayo gagawa ng switch. Kung gusto lang, yung isa hindi. Tig-isa. Oo, tig-isa lang. Okay. Kanya-kanya silang switch. So yan, mapapag-aralan natin yung mga pang-tatlong session po natin yan. Sige. Yung mga pagpupulik sa lighting, sa switch, sa breaker. May theory muna tayo. Okay. So, sir, may tanong ka po sa parallel? Wala na po. Doon lang ako sa yung unang sinabi mo na pag naputol, gagana pa rin dahil putol yung isa. Kaya doon pa lang na ko na natuwa ko na. Iba pa na dun sa kabila. Na. Di ba sabi mo sa una, pag naputol yung isa, lahat hindi nagagana. Hindi na kasi hindi na mabubuo yung circuit. Oo, yun palang pinagkaiba ng parallel sa series. Opo. So, Okay. napapamilya ka na sa circuito. Oo. Okay na Pag nakuha. buo ang circuit, ibig sabihin ng buo ang circuit, mayroong line 1 at line 2. Line 2. Okay. Okay, next. Okay, so ito yung tinatawag na open circuit. Okay, so kung may supply tayo dito, sir, kung may supply tayo, may supply tayo na 240 volts. May supply tayo sa kanuman line po ng 240. Kapag naka-open circuit po ang circuit, ito yung tinatawag na circuit. Okay. So yan ang tinatawag na circuit. Open circuit. Pag open circuit, kulang yung isang linya. Line 2 lang ang meron. Okay, so hindi yan iilaw. 0 volt ang lalabas niya, sir. Kahit anong testing natin dito, walang lalabas sa voltahe kasi kulang yung isang linya. Open circuit. Kaya magkakakuha kayong idea pag nag-troubleshoot kayo, pag tinester dito, walang voltahe, so ibig sabihin, kulang yung supply. Opo. Kung hindi natin nakikita yan, so pwedeng line 1 o line 2 ang wala. Open circuit pa rin yan, sir. Open circuit. So iba naman yung closed circuit. Pag closed circuit, so sir, okay na dito, sir? Okay na. Yan tawag na open circuit. Open circuit. So pag closed circuit naman, closed circuit, buo yung circuito. Meron siyang line 1, meron siyang line 2. So magkakaroon yun ng voltahe. So yung 240 natin, mag-flow. Mag-flow yan. So ibig sabihin ng voltage, sir, pressure. Ang unit ng voltage, pressure. So parang sa tubig, sir, yung lakas niya. Yung lakas niya, 240, so malakas siya. Diba? So yun ang kaya niyang itakbo. 240 volts. So lalabas dito, 240 volts. So magkakaroon siyang voltahe. Pag binuksan mo na yung bulb natin, nagkaroon na siya ng resistance. So ano yung resistance? Yung liwanag niya, yung kakayahan niya. Yung kakayahan niya, yung resistance is ohms. Yan yung unit ng resistance. Ohms. Yan yung sinusukat ng resistance niya. Okay. So, ang bulb natin, appliances natin, may kakayahan rin yan. Kung ilan lang, may hangganan. Di ba pag nabili tayo, ilang watts ang tinatanong sa atin? Ilang voltahe. So, ayan, ilang watts. So, pag sinabi natin 100 watts,
So hanggang diyan lang yung kaya niyang paliwanagin. Kaya pala nung umuwi ako, tinatanong ako nung sergeant, ilang watts ba ang kailangan? Sabi ko, ano bang mayroon dyan? Ano? Okay na yan. Paggabi ko, kita mo, biglang sumamo. Sira agad. Opo. So yun. Yung mga ano pala yan. Iba-ibang watts. So, okay sila. Ibang watch yung pag natin, ang watch na yan, sir, yan yung put candle, yung liwanag niya. Hmm. Kung mataas yung watch na binili natin, eh mataas rin yung ibibigay niyang liwanag. Pero madali masira yun. Kasi, persado na eh, di ba? So hindi naman kasi yun ang kaya niya eh, yun ang binili natin eh, yun ang kakayahan niya. Ang resistance, kakayahan niya, sir. Ah, okay. So hindi naman siya mabilis masira. Kasi yun ang binili natin na kaya niyang i-produce. Hmm. Kaya niyang ilabas doon sa binili natin appliances. Okay. Hindi hangganan lang, hanggang doon lang kasi yun lang binili natin eh. Hmm. Okay. So kaya ng mga electric fan, washing machine, may mga watts yan, may mga kakayahan siyang tatrabaho lang. So malakas yung watts niyang washing machine natin. So malaki rin ang tatrabaho niyang bigat. No. Okay, yan ang ibig sabihin ng watts. Okay. So, kapag lumalabas po yung resistance, so nagkakaroon tayo ng wattage. Hmm. So, susukatin niya ng ohms. So, paano po masusukat? Alin po ba yung sinusukat? Yung lumalabas na yan, alin? So, yung current. Okay, current po ang susukat yan. So, ano yung unit ng current? So, ang unit ng current, amperes. Hmm. So, yung amperahe po yan yung dumadaloy sa wire. Yung init ng wire. Okay. Kaya kung lumalaki po yung wattage natin, tumataas rin yung amperes. Hmm. Kung pataas ng pataas yung wattage, pataas rin yung amperes natin. Hmm. Patas ang patas din. Opo. Kaya kung maliit lang yung wire na ginamit mo, so may hangganan lang yung amperes na dapat natin gamitin. Hmm. Opo. Kaya para maiwasan masunog yung wire. Tayo, ganun nga. May tanong ako sir. Yung sa wire, pag nag-install ka ng bahay, hindi lang color-color. Di ba may yun yan? Kasi one time na nagpakabit yung isa kong kapatid, nasunog yung mga wire niya. Opo. So yun na po ang dahilan. Ito na yung dahilan, sumubra yung wattage. Sa Okay. maliit yung wire. So kasi lumalabas yung amperes, dumadaloy sa wire natin, dumadaloy sa circuito. Mm. Kung maliit yung wire mo, mataas yung dumadaloy na wattage, susunugin talaga yung wire. Kaya pa. Okay. Kaya meron tayong circuit breaker. Nag-plug siya yung asawa niya, biglang nasunog daw yung wire eh. Dun sa ano, O, sa may saksakan. saksaka, nagdigitan yung dalawang linya, line 1, line 2, so mataas yung amperaheng dumadaloy, susunugin yung wire. Okay. Para hindi masunog yung wire, may breaker tayo. Dapat swak lang rin dun sa kakayan ng wire. Okay. So, halimbawa, ang kaya lang ng wire natin, 15 amperes lang. Ang kaya ng wire na amperahe dumadaloy. So, pag sumubra kayo sa 15, masusunog na. So, kailangan may breaker na 15 amperes. Para pagdating ng 15 amperes, na yung breaker, hindi na madarating sa pagsunog. Okay. Nakuha ko na sir. Paano po? Kaya meron tayong circuit breaker. So, sa Ohm's law, para makita natin, para alam na natin kung ano yung install natin, kasi hindi wala pa naman yung kagamitan, wala pang kuryente yan, so hindi natin malalaman sa actual. So, ginagamitan natin ng Ohm's law. Okay, wattage
over voltage equals ampere. Mm. Okay, wattage, i-divide natin sa voltage, at total yan, amperes. Amperes. Opo. So, meron na tayong given. Naka-given na po yung watts. Mm. Kung 100 watts ang lalagay natin, so 100 divide to 40 volts. So, ang total po, amperes. Amperes. So, opo. So, kung may calculate kayo, ang lalabas yan, 0.4 ampere. So, yan ang papasok sa wire natin na amperahe. 0.4. Opo. So, isang bulb pa lang yun sa 100. Eh, kung marami na yan, so hindi lang naman isa. Okay. So, magtutotal yung wattage. So, makukuha natin yung amperahe. Mm. Okay, nasundan po, sir? No, nasundan ko, sir. Kuha. Nag-screenshot ko, hindi na ako nagsusulat. Para mabilis tayo. Yes, sir. So, next. Para naunawaan rin, ano po? Mm. Okay, so may katanungan ka po yan? Wala na po. Okay na po. Nakuha ko na. Okay na po. Close, So, sir. next, ano? Okay, sa short circuit, pag sinabing short circuit, sir, o shorted ang linya, Mm. so yung line 1 at line 2, nagkasalubong. So, ibig sabihin nagkasalubong, sir, nakadikitan. Mm. So, nakadikitan. So, walang lalabas na resistance, zero voltage sa bulb natin. So, bakit ba nag-zero volt? So, kasi yung line 1, malakas yan, sir. Magkasing lakas yung line 2. So, walang magpapatalo sa kanila. Anong mangyayari sa circuit? Sasabog. Okay, sasabog. Puputok. So, bago yung pumutok, sir, kung magkadikitan yan, so, susunugin yung wire. Kasi iinit yan eh. Walang nilalabasan yung init niya. Yung pressure niya, walang malabasan. So, imagine natin, sir, ang lubo. Ang lubo, sir, nilalagay natin ng pressure. So, yung pressure natin, tuloy-tuloy yung hangin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pumapasok sa lubo. So, walang lumalabas, kaya puputok yan, sir. Oo, sasabog talaga, sobrang na. Pagkagaling nito, pressure yung voltage eh. Kaya pala yung mga saligang, mga sulog sa bahay, ano? Opo. So, kasi yung wire natin, yun ang manghihina, yun ang susunugin. Para lumabas na yung pressure. Init na yun, magiging amperes na. Okay, so kaya sir, meron tayong circuit breaker para maiwasan masunog. So kung match natin, 15 amperes ang breaker, 15 amperes rin yung kakayahan ng wire natin. Pagdating pa lang sa 15 amperes, shutdown na yung breaker. So hindi na abot sa pagsunog. Nag-automatic yung nag-off. Yes po. So anong nangyari yata sa kapatid niyo? Kaya nasunog yung wire, nag-short circuit, tumataas yung init niya. So inabot yung init ng wire, yung kainaan ng wire. So yung breaker natin malakas pa, hindi pa nag-shutdown, naunang masunog yung wire. Ngayon nga eh, ano lang, wire maliit nga ako eh. Sabi nga ng iba, may standard daw yan. Yes. So ang trabaho ng breaker, taga-sakripisyo. Siya yung magsasacrifice, siya yung masusunog, siya yung magsha-shutdown para maiwasan marami ang maapektuhan. Para maiwasan maapektuhan yung karamihan. So si breaker ang magsasacrifice. Okay. Kaya pag naglalagay tayo breaker, mas mainam, mas malaki yung wire kaysa sa breaker.
Okay, so yan ang gamit ng breaker, sir. So, next issue natin, mapapag-aralan rin natin yung size ng breaker. Hmm. Okay, so malinaw na dito, sir. Okay, sir, malinaw. May tanong ka po? Wala na. Okay na yun, naintindihan ko. Okay, next.